Nakatakda ng mag-usap sina Pangulong Aquino at Chinese President Hu Jintao sa APEC Summit sa Russia. Kabilang sa kanilang agenda ang alitan sa pagitan ng Pilipinas at ng China dahil sa mga pinag-aagawang teritoryo. Samantala, nakatakda namang mag-appoint ng panibagong Philippine Ambassador to China. Yan ay matapos ma-stroke noong nakaraang linggo si Philippine Ambassador to China Sonia Brady. May report si Lay Alves. Bumubuti na raw ang kondisyon ni Philippine Ambassador to China Sonia Brady na na-stroke noong nakaraang linggo. Hinihintay na lang daw na maging stable ang kanyang kalagayan bago siya umuwi sa Pilipinas. Secretary De Rosario thinks na yung kanyang kalagayan ay mas lalong mag-i-improve kung hindi siya muna mag-alala sa trabaho ng embahada. Dahil dito, magsusumiti na si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario kay Pangulong Noynoy Aquino ng shortlist ng mga pwedeng pumalit kay Ambassador Brady. Lahat daw ng mga irerekomenda ay mga career officer o yung matagal na sa foreign service. I think nakikita niya na may advantage yung mga career diplomats because of the training and competency as far as work is concerned. At lalo na yung mga ma-experience na. Maituturing na napakahalagang diplomatic post ang China, lalo pat mainit ang usapin ngayon tungkol sa territorial claims ng China at Pilipinas. Kung bukod sa malawak at malalim na pag-unawa niya sa China, sa politiko at sa kasaysayan nito ay sana nga ay marunong siya ng Mandarin. No? Kasi ang mga Chino, proud na proud sila sa kanilang language, no, sa kanilang kultura. Samantala, muling iginiit ng Pilipinas ang posisyon nito sa usapin ng mga pinag-aagawang teritoryo ng dalawang bansa. Matapos i-anunsyo ng China na magpapatayo sila ng mga infrastruktura, gaya ng sewerage system sa tinawag nilang Sancha City na sakop ang Kalayaan Islands na inaangkin din ng Pilipinas. The Philippines reiterates our position that the Kalayaan Island Group is an integral part of the Philippine territory, and we hope that China would respect that. Sa APEC Leaders Meeting sa Russia sa susunod na linggo, magkakaroon ng one-on-one meeting ang 8 leader ng iba't ibang APEC member economies. Dito, inaasahan ding magpupulong ang Pangulo at si Chinese President Hu Jintao. Whatever political issues we have, if we can just have it separated from the economic issues, even the trade issues, then definitely we can really make sure that the APEC objectives of really keeping borders open will be achieved. Ayon sa DFA, ang China ang nag-imbita sa Pilipinas. Bukod sa usaping pang-ekonomiya, inaasahang pag-uusapan din ng dalawang leader ang tungkol sa territorial claims sa West Philippine Sea at Spratlys. Umaasa ang DFA na sa pamamagitan ng pag-uusap ay huhupa na ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Basically, it will be more like assuring each other that they should go back to a starting point when everything was fine. Lay Alves, GMA News.